sa mga politiko, sa ating mga kababayan, huwag na po tayong boboto. Tandaan po natin to. Huwag na po tayong boboto sa mga duwag, doon sa mga nakagitna, doon sa mga sumasayaw. Buti pa, iboto nyo na si Tamba kaysa dyan sa mga duwag na nasa gitna. Ako talagang i-address ko na sila dito. Pasensyahan muna tayo. Ito ay aking personal. Okay? Hindi po ito stand ng Banateros. Sa kanila po, sila magsasalita patungkol sa kanila, sa kanilang gustong sabihin. Pero ako'y mabigat ko nang sinasabi ito. Kaya nga, kung talagang magkakagano, magkahiwa-hiwalay muna tayo ng lakad dahil hindi ako susuporta sa kahit sinong nagsasayaw sa gitna. Kung dati, ayaw ko, hindi ako sang-ayon sa vote straight. Kasi meron talagang palpak na dumarating. Kahit sa bawat partido, meron talaga diyang kicker, kung tawagin, panggulo. Pero this time, halatang-halata po ang plano ng gobyerno. Susundin po nila, sa kanila gagawin niyang impeachment, pipilitin nilang mapaupo yung mga senador na kaalyado nila. Kasi kung gayon gagawin ng impeachment, hindi po magtatagumpay ang kanilang plano kay Sara. Marami pong kaalyado dyan si VP Sara sa Senado. So, posible yan gagawin nila after the election. At ipipilit nila kaya itong election na darating sa 2025, possibly maging madugo ito, posibleng bumaha ng perang ngayon. Lahat po para maipanalo ni Marcos at ni Tamba yung kanilang mga kaalyado nang pumasok sa impeachment at mahusgahan po si VP Sara. Bagamat ako'y hindi sang-ayon sa straight, now this time, palagay ko, it's about time na pag-isipan talaga natin na straight PDP po tayo. Kasi yung 10 na yan, pag yan napaupo, hindi na po magtatagumpay ang impeachment kay VP Sara. Kasi ang kailangan po dyan ay two-thirds of the Senate. So sa 24, kailangan ang two-thirds po niyan ay 16 pataas. Ang boto para ma-impeach si VP Sara, doon pa lang sa 10, sabit na sila. Kaya napaka-importante po, again and again, vote straight PDP. Hindi ko po sinasabi na this is about the Duterte and the Marcos. Hindi po. Ito po, kaya natin pinaglalaban si VP Sara kasi po kami, for your information, doon sa mga hindi nakakaalam, hindi po kami nabudol. Kaming Banateros ay marunong magbasa ng sitwasyon. Hindi kami sunod-sunuran sa apelyido. When Sara told the Filipino people to vote for Marcos, ang Banateros po hindi bumoto, hindi sumuporta kay Marcos. Marunong po kaming mag-isip. Kaya itong laban na ito, it's not about the Duterte and the Marcos. Nagkakataon lang, alam namin ang makakapagtanggol ngayon sa palubog na politika natin, ang malaking factor dyan ay ang Duterte, si VP Sara, kaya nga po nilulubog. So, kaya natin pinopromote ang PDP, it's not because kampi lang tayo sa Duterte. Pero kita nyo naman, siguro kahit mga bashers ko, tingnan ninyo ang quality ng politics po natin ngayon. Ganyan po katindi. Ang baba na. May nakikita ba kayo on the horizon na pwedeng baguhin ang trajectory ng Pilipinas? Wala po akong nakikita. Bukod kay Pastor Kibuloy. Hindi po sa dahil sip-sip ako, but let's put that aside. Pero karamihan ng mga politiko ngayon, mababago tayo. Siguro, 10%, 20%. Ang nakakatakot nga dito, mas palubog pa tayo. Hindi po yung may aasahan tayo na magiging Singapore tayo. If gusto natin maging parang Singapore, we need a real leader. Hindi pwede yung weak dito. Hindi pwede yung bangag dito. Hindi pwede yung ayuda dito. Ang laki na po ng problema natin sa politiko. Ang laki na po ng problema natin sa politika.
It's about time we stand. Kasi ito na ang pag-asa natin itong botohan. Kung tayo mga Pilipino ay magpapabuti